Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon na post ng unofficial Bato Solid Supporters. Pahayag ito ni Congresswoman Leila de Lima sa nakikita niya siguro wala nang makakapigil ang pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang. De Lima said it will be bad for the country if Duterte returns in Malacanang 2028. Citizens Liberal Party List Representative Leila de Lima shared her opposition to the possible return of the Duterte in 2028. Naprapraning na po sila. According to de Lima, the return of the Duterte will be bad for the country. Ito ang kanyang statement. It will definitely be bad for the country, politically, economically, morally. Because what will happen again, then probably the gurguran. Gurguran is chronic again. So, naprapraning na po sila. May iba pang statement niya, nabasa ko kahapon, ni de Lima, no? Nababahala siya itong pagsasalita ni Saldico. Sa kanyang statement na dahil sa mga pahayag ni Saldico, baka maraming taong bayan na maniniwala kay Saldico kasi ang tinitira doon, PBBM admin. Pag maraming maniniwala kay Saldico, what will happen? Di lalong tataas ang suporta ng taong bayan sa Duterte. Yun ang kanyang pag-aalala. Kaya ito na sinasabi niya na pag nakabalik ang isang Duterte, BP Sara sa Malacanang, it will be bad. Anyway, kanya-kanyang opinion lang yan. Bad sa kanila dahil matapos ang kanilang maliligayang araw. Okay, magbasa tayo sa comments, ano? Tingnan natin. People who reacted, tingnan natin, ha? 3,500 people nag-react. 2,800 tumatawa kay de Lima, hindi naniniwala. 325 ang galit sa kanya. 399 lang ang naniwala. So around 1% lang po ang naniniwala sa inyo, Madam Honorable Leila de Lima. Majority po, 99%, wala, Maka Duterte. Kaya talagang hindi mapipigilan ang pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Okay, ano pa? Basa tayo sa mga comments. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito, member ito ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, lalo nga mas masama ngayon dahil nandyan ka. JC Centeno, sarcastic ito. No to Duterte, but yes to Jonel. Ganun. Jonel! Anong tawagan ninyo? Jonel! Grabe. Mando no Capistra, di bali na lang talamak ang gurguran sa mga demonyo na sumisira sa mga kabataan kaysa talamak ang nakawan ng pera para sa kinabukasan ng ating bansa. Agree. Kasi yung mga nagurgur, panahon ni Tatay Digong, talaga namang mayroong hindi maganda, mga pulis na mga iskalawag, mga inosente, yun, nakasuhan, nakulong. But, to me, naniniwala ko, karamihan sa mga nagurgur ay yung mga addictos, benedictus na nanggugulo. Kaya tahimik, mas tahimik ang ating bansa. Hindi tayo takot lumabas sa gabi nung panahon ni PRRD dahil takot sila sa tatay natin na kamay na bakal. Matapang siya sa mga addictos, benedictos, sa mga kriminalos,
crocodiles. Ba't mabait siya sa mga ordinaryong taong bayan? Ganyan po ang ating Tatay Digong. Ngayon, nakawan to the max. Oh, anong narinig nating salita galing kay Dilima itong mga nakawan? Wala lang. Sabi lang niya, umuwi ka, Mr. Saldico. Mag-take out ka para magamit. Ganun lang. But have they condemned itong corruption? Wala. Kasi sabi ni sasasot man siguro, ang mga kakamping, sabi, lulunukin na lang nila ang tae ni BBM kaysa yung papalit kay BBM ay si BP Sara. Kasi kung ang papalit sana kay BBM, example, ang nanalong Vice President is si Soto, ay, mabilis pa sila sa alas 4, manawagan, resign, kasi ang papalit, Soto. Paano yan? Paano sila manawagan ng BBM resign? Ang papalit, mortal na kalaban nila. Kaya sabi ni Sasasot, o Kipicho ba, lulunukin nila ang kanilang pride, lulunukin ang tae ni BBM, huwag lang maupo si BP Sara. Yon ang kanilang bangungot, ang pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang. Ay nako. Zainab Mindaros, takot ka lang kasi return ka din sa Oblo. Pag return mo, doon may kasama ka na si Esther Mondaris, hadlok ka di ay? Takot sila, yes. Alma Villamil, takot, baka makabalik sa kulungan, yes. Dan Larry, Oblo is waiting. Ano bang Oblo? Kulungan? Jana Jacobs, Hilom, oy hadlok ka ba makabalik? Kay mapriso napud ka. Correct. Erwin Abinio, paningkamot manang kay basin pohon mapriso kag balik. Takot siyang makabalik sa prison pag si BP Sara ang presidente, tapos ang kanilang maliligayang araw. Sige, tignan natin anong nangyayari ngayon mamaya sa malakiang rally ng Iglesia ni Cristo. May nakita kong video kanina, nagdaratingan na ang mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa saging lakatan ni Manoy Boy, so muna niyang iyang saging nga namunga na nga giputos niya oh. So naa na po namunga nga iyang pagaputoson ni Manoy Boy. So muna ang una niyang tanom ni Manoy Boy. So kaluoy sa Ginoo, sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Pila na siya Manoy kasipe? 14 kasipe. Oh. So kuan pagaputoson ni Manoy ang iyang saging lakatan. Yang ko man kan ko binuangan bata tiyan ka. Dinara tay. Gawa sa tanom ni Manoy Boy nga lakatan, naapagid siya tanom nga kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga tulo ka bulan. So maayo gid ang iyang tubo. So kape na sad ang among gitanom. So naanay mga sanga-sanga kaluoy sa Ginoo. Ginawidingan ni Manoy. Salamat sa Ginoo uran. Salamat sa Ginoo gyud nga
Taas na among kape. Ug salamat po sa nagsuporta sa kape. Nga ug sa nagsuporta sa lakatan kay ug ang among lakatan nagudon na pod. Kaning kape mangudon na pod. Salamat gyud kayo kay makaawat gyud mi sa kalisod. Salamat kayo Manoy. Salamat.